Magandang araw. Si Miss Jen po ito. At welcome po dito sa ating bagong tambayan, ang ating bagong tahanan, mga kwento ni Miss J. Ngayon nga ay bagong kwento na naman ng pag-ibig na magpapakilig sa atin ang sabay-sabay nating pagsasaluhan. Pero bago po yan, paalala lamang po na ang kwentong ito ay dito lamang mapapanood sa channel na ito, maging po ang aking boses. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kwentong pag-ibig ni Ariel at ni Dalton. Kaya naman ready na ba kayo? Tumutok lamang. Minsan sa buhay, darating ang mga pagkakataong susubukin ng isang tao ang pasensya mo. Dahil minsan, paraan pala ito ng tadhana upang subukin ang kakayahan mong manindigan. Hindi lang sa tungkulin, kundi pati sa nararamdaman. Good morning, Colonel. Nasa office si Chief. Kanina ka pa hinihintay. Bungad ni PO2 Ramirez kay Ariel Danica pagdating sa station. Bakit daw? Wala naman siyang sinabi na bibisita siya ngayon eh. Kaagad na sagot niya, hindi ko alam, Colonel. Confidential daw kaya hindi sinasabi. Ikaw lang talaga yung hinihintay. Hindi naman galit. Bulong pa niya, hindi naman. Crush ka nun. Bakit naman siya magagalit? Aray, Colonel, masakit. Hindi ka ba kinikilabutan? Senior citizen na si Chief. Mandiri ka nga. Binitawan niya ang namumulang tenga nito. Bakit? Nung nakaraan ilang beses bumisita si Chief dito. Ikaw palagi yung hinahanap. Hindi inspeksyon yung ginagawa nun, panliligaw na. Inambahan niya ito ng batok at tila bata namang tumakbo ang lalaki papalayo. Bumuntong hininga siyang pumasok sa opisina at binati ang nakatataas. Kolonel, hindi ka na yata maaga ngayon. Unang beses na naunahan kita dito. Pinilit niyang hindi masok ka sa paraan ng pagkakangiti nito. Hindi kayo nagsabi na bibisita kayo ulit. May problema ba? May ipapagawa ba ulit si General? May special task siya sa'yo, but I don't think you'll be interested. Ano ba kasi yun? Napangisi ito sa kawalan niya ng pasensya. Do you remember the incident at the Manila Hotel? Oh, ano naman yun? The public shootout that was involved with the businessman Dalton Luca de Prado. I remember it clearly. What about him? Inabala niya ang sarili sa mga folders na nagkalat sa desk. Inaanak ni General yon. Magla-launch ng new product ang lalaki at kailangan ng escort. Oh, he can't afford a private security team? Colonel. Fine. Just give me the details. What happened at the Manila Hotel creates a backlash against policemen because of the late respondent. The General assigned you because he knows you can do your job properly. Kaya nga tatanggapin ko na. Ibigay mo na lang sa akin lahat ng details. Ang cute mo talaga kapag nagagalit. Hindi napigilan ng dalaga na ipakita ang disgusto. Para sa'yo pala itong bulaklak. Hindi ko kailangan yan. Dalhin mo yan, paalis. No, you need to calm your mind. Sige na, aalis na ako. Nagsalute siya dito bago bumalik sa ginagawa. Ramirez! Sigaw niya nang makalabas ang matanda. Yes, Colonel. Ibigay mo nga sa pulubi sa labas. Sabihan mo ibenta nila para may pangkain sila. Inabot niya dito ang kumpol ng bulaklak. Oh, regalo sa'yo to ni Chief, diba? Huwag ka nang mahiya. Di naman kita aasarin kapag nilagay mo yan sa vase. Eh kung ipakain ko kaya yan sa'yo? Sabi ko nga, ipamimigay ko na sa labas. Hindi naman mabiro si Colonel. Inirapan niya ang lalaki at minwestra palabas. Natanggap niya ang file na naglalaman ng misyon niya. Kinausap niya ang mga makakasama at binisita ang venue na panggagamitan ng product launching. Colonel, nandito si Sir Dalton. Kakausapin ka daw. Pahayag ni Lieutenant Marasilag habang abala siya sa pag-check ng venue. Papuntahin mo dito, may ginagawa pa ako. Nasa labas siya, naghihintay. So, di papasukin mo, wala ba siyang paa? This is the reason why I don't want a woman leading my security team. Baka mamaya mag-amok lang at mag-inarte habang nasa mission. Saad ng isang baritonong boses mula sa likod niya. Nanguyom ang panga niya at matalas ang matang hinarap ang lalaki. For someone whose life is at risk and needs our help, you're being an asshole, Dalton Luca de Prado. Tumaas ang gilid ng labi nito. I'm impressed that you did your research. How about just staying in your office? I prefer men working with me. I'm sorry. What? Tuluyang tumaas ang kilay niya.
Binilaan nito ang ibang labi at tinignan siya mula ulo paakyat sa mata niya. No offense, Colonel. Pero hindi ikaw ang dapat na ipinapadala sa ganitong misyon? My life is highly at risk. I doubt that you can do something if those rakas try to burn me down again. And what is your point? Napabuntong hininga ito. I need a well-trained and skilled man, not a soft and pretty lady like you. Napangisi na lang si Ariel. And you think I'm not? No, don't take it that way. I'm just being kind. Pwede ka pang umatras sa misyon na to, miss. The event will proceed tomorrow. Hindi napigilan ni Ariel ang sarili at dinakma ang kwelyo nito. Mas mataas si Dalton kaya imbis na tumingkayad, ay hinatak niya ito pababa. Hindi dahil babae ako, mas mahina na ako sa kanila. Yung mga pulis na sinasabi mong poprotekta sa'yo, wala pa sila sa kalahati ng lahat ng pinagdaanan ko para mapunta sa posisyon na to. Now, if you really want to replace me, I'm not sorry to say this but you can't. Unless kausapin mo yung ninong mo at sabihin hindi mo na kailangan ng proteksyon, makakatulong ka pa sa kabawasan ng trabaho. Who do you think you are? Patulak niya itong binitawan. Lalapit sana ang lalaki ngunit siya na mismo ang humakbang. Piko na ang itsura ni Dalton habang siya naman na hindi man lang pinagpawisan. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa ako nakikitang gumalaw. Huwag mo ring hilingin na makita yung kakayahan ko, Del Prado. Dahil ibig sabihin nun, ay ako na babae, kailangan kong sagipin ang lalaking katulad mo. Binangga niya ang balikat nito at kahangahangang napaatras si Dalton dahil sa maliit niyang katawan. Colonel, saan ka? Tapos ka na bang mag-inspeksyon sa loob? Oo, may peste nga sa loob eh. Ha? Nalilitong tumabi sa kanya si Ramirez. Malala ba? Kailangan ba ng pest control? Sobrang lala. Pero walang makakapatay sa peste na yon. Tinulak niya ito't isinuot ang helmet niya bago sumakay sa motor. Kumain ng alikabok si Ramirez nang paharurutin niya yon paalis. Ilang minuto lang ay nakarating siya sa isang pizza parlor at pumasok doon. Cheese and pepperoni? Tanong ng isang lalaki, hindi pa man siya tumatawag. Hanggang kailan ka ba magtatrabaho dito? You're so lame, Tiran. Working on shops that your ex visited a lot? I didn't think you guys could actually be this desperate. Ganyan ka magsalita kasi wala ka pang lalaking minamahal. Bakit ba kasi nandito ka? Manggugulo ka na naman. Hinatak niya ang kwelyo nito't inakbayan. Aray, ano ba? Ganyan ba yung tamang paraan ng pakikipag-usap sa akin, ha? Simula nang magpatuli ka, hindi mo na ako ginalang bilang ate mo. Bitawan mo akong nakakahiya. Pinagtitinginan na tayo, oh. Isusumbong kita sa daddy mo. Di isumbong, ikakalat ko yung video nyo ni Theron. Makikita nila yung mga itsura nyo nung tinuli kayo. Pinakawalan niya ito at natawa na lang siya nang tumakbo ito papasok sa kusina. Pagbalik ay hindi lang pizza ang dala nito. May ice cream pa at drinks. So, kailan ka magre-resign? Hindi naman habang buhay, hahabulin mo yung babaeng yan. Mag-focus ka na sa med school mo at hayaan mo na yan. Maraming ibang babae dyan. Says the one who doesn't even have a love life. Akin na yung pizza. Bakit nakikikuha ka? Nanggugulo ka lang naman kapag may problema ka. Hindi ko naman pwedeng sabihin na love life problem kasi wala ka nun. So ano? Nanggugulo pa rin ba sa'yo yung shift na yun? Baliw, hindi ko pwedeng sabihin. Confidential. Ha? Mission ba yan? Sinabi mo na ba kina tito? Binatukan niya ito. Confidential nga, 'di ba? Bakit ko sasabihin? Mamaya, delikado na naman yan Hindi. Akin na nga yung juice ko. Bakit mo iniinuman? Isusumbong kita sa boss mo. Wala kang kwentang crew. Di isumbong mo. Ako naman yung may-ari ng pizza parlor na to. Nang aasar itong dumila at tumakbo papalayo sa kanya. Ano? May saltik ba yung ulo mo? Bumalik ka nga dito. Buong akala niya'y mawawala na ang inis sa loob niya nang mangulit sa pinsan. Ngunit tila mas nadagdagan pa yon. Alpha 1, everything set? Saad ni Ariel sa earpiece na suot habang pinapanood si Dalton na mag-ayos sa hotel room nito. Everything set. Over. Beta 1, all proceeded to the designated location. All's good. Over. I still prefer someone's masculine and has a male's instinct. Komento ni Dalton. You? I prefer your mouth's zip rather than hear you yapping all day. We detected some unusual behavior, Colonel. Over. Copy. We'll alert the Beta 2. For now, observe everything. Over.
Copy, Colonel. Napubuntong hininga si Ariel at nagpipindot sa laptop. That's probably the private security team I booked. What? Inis na napatingin siya kay Dalton. What? I spent my own money for that, okay? Bakit nagagalit ka? You didn't inform us. Is that necessary? Inis na napasugod siya sa lalaki at dinakma ang kwelyo nito. Alam mo ba yung ginagawa mo? Pwedeng mag-cause yun ng gulo dahil sa lack of communication and cooperation. Binalot ng lalaki ang palad nito sa kamao niya at tinulak siya pasandal sa pader. Nasasanay ka na yata na kayan-kayanin ako. Because you're an asshole. I was just trying to protect you too. Well, I don't need your protection. Hindi yun tulad ng nakikita ko. Itinulak niya ang lalaki nang ilapit nito ang mukha sa kanya. Ngunit tila pader ang kalaban niya. Hindi niya maipaliwanag ang biglang panlalambot ng tuhod niya. Lumayo ka sa akin. And what if I don't? Last warning. Lumayo ka sa akin. Napapikit siya nang maramdaman ang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi. What will you do if I don't? Maybe you're gonna shout and scream like a pretty lady does. You'll kneel my balls and spray your pepper bottle. What will you do, huh? You really want to know what? Gamit ang dalawang palad ay tinulak niya ang dibdib nito. Hindi man sapat ang lakas ay nakaya niyang mapaatras ito. Sinulit niya ang oras at lumuhod upang mapadulas sa pagitan ng hita nito at mapunta sa likod. Nang magawa yon ay hinarap niya ang katawan nito at hinatak ang braso pababa dahilan para mapadapa ito na unang muka. Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan Tama na! Mas lalo itong napahiyaw nang ipatong niya ang tuhod sa batok nito. Don't underestimate me just because I'm a woman. Sir, ready na raw po ba? Napasinghap ang babaeng pumasok nang maabutan sila sa ganoong sitwasyon. Kaagad siyang umatras at inalok ang kamay sa lalaki na hindi naman ito tinanggap. I'll go outside in 5 minutes, Serena. Saad nito sa babae at minwestra palabas. Pinagpag ni Dalton ang itim nitong suit habang masama ang tingin sa kanya. What are you looking at? Wala. Amazon. Inirapan niya ito. Buong oras ay pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na habaan ang pasensya sa lalaki. Let's rise to greet the face behind the successful launching of the Prados Men Apparel and the CEO that set the standard in making quality home products. Once again, let's give him a round of applause, Mr. Dalton Luce de Prado, the CEO of the Prado Group of Corporation. Nanatili si Ariel sa baba ng stage habang nagmamanman sa paligid. Nahagip ng mata niya ang isang pamilyar na figura. Ate Eliana? Oh my God, Ariel, anong ginagawa mo dito? Don't tell me, ikaw yung escort ni Del Prado? Unfortunately, nakangiwing anya at sumulyap sa lalaki na ngayon ay nakatulala sa kanya. Mr. Del Prado, can you tell us more about the new product you're launching? Pagpukaw ng atensyon ng MC sa kanya. Tinaasan niya ng kilay si Dalton dahil para matauhan ito at binalik ang atensyon sa harap. Lo, ba't ganun yun makatingin? Parang kakainin ka na. Tumahimik ka nga. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo. Ikaw isusumbong talaga kita kay Daddy. At saka for sure, hindi nun alam na nandito ka rin. Lagot ka, pagagalitan ka nun. I'm no longer a kid. Bumalik ka na nga sa upuan mo. I have to work so give me peace. Sumimangot ito't pinandilatan siya. Umuwi ka mamayang gabi para sa dinner. Oo na. At ipakikilala mo kina Daddy ang lalaki mo. What the? Ate, Mr. Del Prado is just my client. Oh? Nakangisin itong itinuro ang mukha niya. Wala naman akong sinasabi na si Mr. Del Prado yun Ikaw nahuhuli mo yung sarili mong salita. Kausap man ang kapatid ay hindi pa rin nawala ang pagiging alerto ni Ariel at ni minsan ay hindi nawala ang tingin niya kay Dalton na abala sa pagsispeech. Akala ko nawala ka na naman. Ang daming tao, hindi kita mahanap. Sumulpot sa likod nito si Austin, na asawa ng babae. Kunin mo na nga yung asawa mo, Kuya Austin. Nanggugulo sa trabaho. Sure. I'm sorry, Colonel. Patago niyang pinandilatan ng kapatid at tinalikuran nito. Nakaabang si Ariel nang bumaba si Dalton sa stage at isa-isang binisita ang table ng bawat guests. Mr. Vitale, it's nice to see you tonight. Are you having fun? Bati nito kay Austin nang makarating sila sa table nila Eliana. Congratulations on your successful launch.
You once proved to us that you're the beast in the business world, sagot ni Austin. This is my wife, Ileana Dana Russo Vitale. She recently had a partnership with you. I hope you remember her. Of course. Why would I forget someone as precious as her? I mean, no offense. She's the legendary Russo in business. She even dethroned her uncles. Great to know that's how you remember me, Mr. Del Prado. Nang aasar ang ngiti ni Ileana nang tanggapin nito ang kamay ng binata. I hope that's how you remember my sister too. Oh, the one that works for the police? Yeah, you haven't meet her? Nangunot ang noon ni Ileana at pasimpleng tumingin sa kanya. Yes, though I have no reason to work with someone in the police. In the past, I mean. That's her. Itinuro siya nito. She's my little sister. What? Napanganga si Dalton at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. What do you mean? What I mean is you're already working with my sister. Enough, ate. We're not here to talk about our family, aren't we? I'm sorry. I didn't know that the general would assign someone like her to me. Hindi ba siya natatakot sa mga uncle niyo? Never mind. Mas nakakatakot pa nga siya eh. May sinasabi ka? Tinaasan niya ito ng kilay. Ha? Wala. Why not chill for a moment? People are starting to bother me with their stares. Nakasunod kasi kayong lahat eh. Fine. Doon lang ako sa gilid. Turo niya sa malapit at pumunta doon. Ilang oras siyang sumunod-sunod sa lalaki hanggang sa pumirmi na ito at umupo sa harap. Come here. Utos pa nito. What do you need? Kaagad na niyang tanong at inilibot ang mata sa paligid. You're overreacting. Umupo ka na muna. Kanina ka pa nakatayo. No. I can't do that here. Ano ba? Reklamo na niyang bigla siya nitong hatakin sa tabi. I said what I said. Magpahinga ka na muna. I'm not supposed to sit here. Why? Wala namang banta sa buhay ko ngayon, diba? Just sit and relax. Masyado kang alert. Baka mag-cause ka pa ng panic sa mga tao dahil sa ginagawa mo. Napabuntong hininga na lang siya at sinunod ang gusto nito. So I didn't know that you are related to Russo. Seriously? Are you really a CEO? Hindi mo man lang ba inalam yung background ng mga taong nakakasalamuha mo? Kaya ka napapahamak eh. It's my secretary's job. Kahit na, iasa ba naman sa secretary pati yung mga ganitong bagay? Hey! Itinuro siya nito gamit ang kamay na may hawak pang kupita. Hindi porket nanggaling ka sa Russo. Pwede mo na akong ganyan-ganyanin ah. Baka nakakalimutan mo. Yung ginawa mo sa akin sa kwarto, may kasalanan ka pa sa akin. Bakit? Ikaw naman yung may kasalanan kaya ako nagawa yun. You were the one who triggered me, Mr. Del Prado. Let's call it quits. Fine. Hindi naman ako katulad mo na isip bata at nagtatanim ng sama ng loob. Bati na nga tayo, diba? Bakit bumibira ka pa? Pinandilatan siya nito. Anong bati? Hindi tayo bati pero palalampasin ko yun. Bati pero hindi man lang nagsusorry. May sapak pa yung ulo mo. Why would I apologize? Nag-alala lang talaga ako sa'yo kasi babae ako. Pagtatapos niya sa sasabihin nito, inilapit niya ang mukha dito at inamoy niya ang nagahalong mint at alak sa hininga nito. Pwede mo bang tigilan yung mga sinasabi niyo? Wala sa kasarian ang pagkakaroon ng kakayahan na lumaban. Tatanungin kita, kapag dumating yung mga kalaban dito at tinambush ka, kaya mo bang protektahan yung sarili mo? Of course, I'm a black belter in karate. Nakakainsulto siyang tumawa. O tapos? Do you think that's enough? Magagawa ba niyang pigilan ang balang tatagos dyan sa bungo mo? Makakaya ba niyang pigilan na bumaon yung bawat talim ng kutsilyo? Hindi. Magkaiba tayo ng mundo, Mr. Del Prado. Sa mundo ko, walang babae o lalaki. Ang meron lang sa amin ay mga marunong at hindi. You are meant to be the person I must protect. And I'm a woman who meant to protect you. Hindi nakasagot ang lalaki. Nakatitig lang ito sa mata niya na tila ba binabasa ang nasa isip ng dalaga. This will probably be the last mission I'll have with you. Huwag kang mag-alala. Hindi ko natatanggapin kung ikaw na naman yung makakatrabaho ko. Tumayo siya at pumesto sa gilid kung saan kita niya pa rin ang lalaki. Hindi niya na muling sinulyapan ang mata nito kahit na hindi mawala ang tingin ni Dalton sa kanya. Colonel, we have found something suspicious in the parking lot. Over. Saad ng isang lalaki sa earpiece. Copy Alpha 2. Proceed and check the area. Over. Sagot niya. Alpha A, don't take your eyes off the VIP. Over. Beta A, stay vigilant and find something suspicious among the guests, especially to Mr. Suarez. I saw him talking to someone in his phone on the balcony.
Copy, Colonel. Colonel, we have one body on restraint. We have to leave the place now. Over. Mabilis na naglakad si Ariel papalapit kay Dalton. Napatayo naman ang lalaki at sinalubong siya. Ngunit isang malakas na pagsabog ang naganap sa likod ng stage at kaagad niyang hinila ang lalaki pababa. What was that? Paulit-ulit na napamura si Dalton. Nang sumunod ay ang palitan ng putukan ng baril ang narinig niya. Stay here. Huwag kang tatayo hanggat hindi ko sinasabi. Where are you going? Hinatak siya ni Dalton nang akmang lalabas siya. Dito ka lang. Mamaya kung ano pang mangyari sa'yo. Let me go. Stay here. Kailangan kong tulungan yung mga kasamahan ko. Baka kung anong mangyari sa'yo, dito ka na lang. Nandyan naman yung security team ko eh. What's wrong with you? Naguguluhan niya itong tinignan. Napayuko sila lalo nang magkaroon ng muling pagsabog. Huwag mong pakialaman yung trabaho ko kung gusto mo pang makalabas ng buhay. You'll stay and wait for me here hanggat hindi ko nakiklear yung exit. Patulak niya itong itinago sa kabilang bahagi ng pader at maingat na lumabas bitbit ang baril. Kaagad siyang nakipagpalitan ng bala nang makaharap ang isang lalaking may tabing sa ulo. Hindi niya mabilang kung ilang lalaki ang nagtangkang pumunta sa pwesto ni Dalton. Alam niya na kaagad na ang binata ang target ng mga ito. Papunta na yung backup. Mamaya-maya nandito na sila. Saad ni Ramirez habang hawak yung dumudugong braso. Secure the hallway. I have to get to the VIP. Anya at lumabas sa pader upang magpaulan ng bala. Si Ramirez ang bumalik hanggang sa ligtas siyang makarating kay Dalton. Thank God, you're fine. Pinagmasdan nito ang kalagayan niya. The backup is on their way. Stay on my back and just follow me. Until we get outside, okay? Huwag ka na munang magtanong. Kailangan mo nang makalabas sa building na to ngayon din. Naging mabilis ang lahat ng mga pangyayari. Dumaan sila sa fire exit, kung saan hindi nila inaasahan na pauulanan sila ng bala. You're bleeding! Gulat na saad ni Dalton habang nakatingin sa braso. I know, hindi naman ako bulag. Inirapan niya ito at pumunit ng kapiraso sa damit saka yun binalot sa braso niya. You have your gun with you, right? Gamitin mo na kung kailangan. Nangangalahati na lang yung powers ko. Nakakapag-joke ka pa sa ganitong sitwasyon ah. Tila napi ko nito. Kesa naman maging OA din ako katulad mo, diba? Eh di naihi ka na dyan sa takot. Ang pangit ng joke mo. Tara na, lumabas na tayo. Wala na akong nadidinig na putukan. Hindi mo na ako kailangang alalayan. Wala naman sa paa yung injury ko eh. Nasa braso. Natawa siya nang pandilatan siya ni Dalton. Sinalo mo yung balang dapat sa akin tumama. Hayaan mo kung tulungan kita, okay? Stop being stubborn. Wala siyang nagawa nang ilagay ng lalaki ang braso nito sa bewang niya. Pwede namang buhatin na lang kita para mas madali tayong makakababa. Sige, subukan mo lang. Isang kamay ko lang yung depektibo. Gumagana pa tong isa. Ang astig mo dun. Saan? Yung sinalo ko yung bala? Normal things. Patay ka sa daddy mo kapag nalaman niya yung nangyari. Mas malala pa yung mga nakita niya noon kesa dito. Mas patay ako kapag may nangyaring masama sa kapatid ko. Alis nga, nagpapatagal ka lang ng paglalakad eh. Humiwalay siya dito at binilisan ang paglalakad palabas. Sinalubong sila ng mga pulis at kaagad na pinalibutan ang binata. Let's talk later. Pumunta ka na muna sa ambulance. Baka maubusan ka ng dugo. Saad ng general na sinunod naman niya. Habang inaasikaso ng nurse ang sugat niya, ay tsaka niya tinawagan ng kapatid. Ariel, ano? Kumusta ka? Mom's so worried. Tawagan mo sila after this, okay? Mabuti na lang at maaga kaming umalis ni Austin. Tsaka lang namin nalaman ang nangyari pagdating dito sa hotel. Sunod-sunod na saad pa ni Iliana. Tell mom that I'm fine. Napangiwi siya nang tumagos sa balat niya ang karayom. Umuwi ka mamaya. Oo na. Can I talk to Kuya Austin? Oo, sige. Wait, babe? Ariel, how are you? Huwag muna kayong lumabas ni ate hanggat hindi pa nakukumpirma kung sino yung may pakana nito. I'll send some men to guard you two around. Sa'yo ko sinasabi kasi alam kong matigas yung ulo ni ate. Okay, I'll never leave your ate alone. Take care of yourself, okay? Yeah, thanks Kuya Austin. Matapos ibaba ang tawag, ay pinadalhan niya ng text ang ina. Nilapitan din siya ng ilang officials at kinausap. Can I talk to her a bit? Nanatili siyang nakaupo sa likod ng ambulansya nang dumating si Dalton. Saglit lang. May importante lang akong kailangan sabihin. Tinanguan siya ng mga pulis at isa-isa na itong umalis. Bakit? Hindi ba dapat nakauwi ka na ngayon? Kami nang bahala dito, magpahinga ka na. Sa ganyang kalagayan mo. Minamaliit mo na naman ba ako? Yan ka na naman eh. Akala mo palagi kang inaapi.
Nag-aalala lang kami sa'yo, okay? Ikaw yung dapat umuwi kasi wala naman akong tama. Meron. Ha? Saan? Sa utak, may tama ka. Sinamaan siya nito ng tingin. Maya-maya'y tumabi ang binata sa kanya habang ang mata nito'y nasa braso niya. Thank you for saving my life. Ako dapat yung natamaan yan. Wala yun. Napakayabang mo talaga. Di ba pwedeng you're welcome na lang yung sabihin mo? Iyon yung gusto kong sabihin. Ano bang problema mo? Ang yabang kasi ng pagkakasabi mo. Akala mo hindi bala yung sinalo mo sa akin. Bala nga. Nauubusan na pasensyang anya. Kaya nga, ano bang sabi ko? Ano pa ba kasing ginagawa mo dito? Nakapagpasalamat ka na, ano pa ba yung sasabihin mo? Bakit ba atat kang palayasin ako? Kasi ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Wala akong choice. Gusto kitang makita. Ano? Wala. Patapusin mo muna kasi akong magsalita. Ang dami mo kasing sinasabi kaagad. Oo na, huwag ka nang sumigaw. Tumatalsik yung laway mo eh. Naturingang bilyonaryo, walang laway control. Pinandilatan siya nito kaya napalabi na lamang si Ariel. Gusto ko lang sabihin na sana, sa susunod, huwag mo nang uulitin yon. Kaya ko yung sarili ko. Paano kapag namatay ka? Konsensya ko pa. Sa susunod, huwag ka nang sasalo ng bala para sa akin. Oo, medyo nagsisisi nga ako eh. Ano? Bakit naman? Masakit kaya? Kung gusto mo naman palang akuin yung bala, di hingin ko na lang sa nurse yung bala na kinuha niya at ibabaon ko dyan sa tagiliran mo. Napakasadista mo talaga, no? Hindi ka makausap ng maayos. Wow, ikaw nga tong umpisa pa lang, kuhang-kuha na yung pika ko eh. Baka nakakalimutan mong minaliit mo yung kakayahan ko dahil babae ako. Ang babaeng ito lang naman yung sumagip sa buhay mo, Mr. Del Prado. Kaya nga nagpapasalamat. Di you're welcome. Oh, bakit ang sama na naman ng tingin mo? Para kang babaeng nareregla. Dalton na lang. Wow, first name basis na tayo ngayon. Pwede. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Kolonel. Hindi mo naman pangalan yun eh. Pero nakadikit sa pangalan ko. Ang damot mo. Bakit? Huwag mong sabihin na hindi mo alam yung pangalan ko kaya ka nagtatanong. Anak ng... Totoo? Hindi pa ako ganun ka-interesado sa'yo noon, okay? Ngayon, alam ko na yung apelido mo. Bahala ka, hindi ko sasabihin sa'yo. Tumayo siya at naglakad papunta sa kalsada. Huy, saan ka pupunta? Hatid na kita pa uwi. Wag na, umuwi ka na't mag-relax sa penthouse mo. Pumara siya ng taxi at mabilis na sumakay doon. Huy, ano ba? Ihahatid na nga kita. Hindi ho yung pangalan ko, walang ya. Anya't inutusan na yung driver na paandarin yung sasakyan. Pagdating sa bahay nila ay kaagad siyang inasikaso ng ina. Nakatulog din siya kaagad at nagising na lang sa pagtunog ng cellphone niya. Hello? Good morning, Colonel Ariel Danny Caruso. Who's this? Ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Napangiwi siya at binabaan ng tawag. Maya-maya'y muling nagring yung cellphone niya. Ang bastos mo naman. Bakit mo binaba yung tawag ko? Dalton? Yes, the one and only. Bakit ka nanggugulo? Ang aga-aga. Hoy, 10 a.m. na kaya. Kanina pa ako nandito sa baba naghihintay sa'yo. Baka naman gusto mo nang bumangon. Oh, anong gagawin ko? Napabuntong hininga ito. Kanina kapag ginigising ng mami mo kaya bumaba ka na dito, Ariel. Ano? Napabalikwas siya ng bangon at kaagad ding nagsisi nang kumirot ang braso niya. Oh, anong nangyayari? Hintayin mo ako dyan, lagot ka sa akin. Kahit nahihirapan dahil sa sakit ng braso at kaunting lagnat, binilisan ni Ariel ang pagkilos at binaba ang lalaki. Mabuti naman at nagising ka na anak. 2 oras ka nang hinihintay ni Dalton. Ang sabi ko nga iwan na lang yung pagkain na dala niya eh. Ang kaso gusto ka raw makita. Nakangiting saad ng ina niyang si Eliora. Sinamaan niya ng tingin ang binata nang maupo siya sa tapat nito. Good morning, Ariel Danica. Kumusta yung sugat mo? Anong ginagawa mo dito? I came here to bring this. Inabot niya ang bugkos ng kulay puting rosas at hindi nakaligtas sa paningin niya ang pagkain sa table. Hindi pa naman ako patay. Bakit binibigyan mo na ako kaagad ng bulaklak? Danica? Napangiwi siya nang tawagin siya ng ina sa pangalang yon. Pakitunguhan mo ng maayos yung bisita. Dalton, maiwan ko na muna kayo para makapag-usap kayo ng maayos. Huwag mo lang masyadong pagurin si Ariel, okay? Medyo nilalagnat pa kasi siya. Opo, ma'am. Thank you po. Umalis ka na. Wala namang akong sinabi na pumunta ka dito, diba? Nakapagpasalamat ka na rin kahapon, so anong point ng pagpunta mo? Hey, aalis din naman ako.
Hindi mo naman kailangan palayasin. Bakit ba kasi? Hihingi lang sana ako ng tawad sa parents mo dahil sa nangyari, okay? Hindi lang ikaw yung dahilan kaya ako pumunta dito kaya huwag kang mag-assume dyan. Nagdala rin ako ng soup. Kainin mo mamaya pagkatapos initin. Binigyan mo pa talaga ako ng gawain. Kita mo na nga may tama yung braso ko. Eh di wag na. Akin na nga, iuuwi ko na. Hindi napigilang tumawa ni Ariel sa pagkapikon ng mukha nito. Ano ba kasing soup yan? Ang palaya soup. Ano? Concern ka ba talaga or may galit ka? Hoy, hindi ibig sabihin na mapait, hindi na masarap. Ikaw nga, masama yung ugali mo pero maganda. Same lang kaya nito. Ikaw ba yung may gawa niyan? Of course. Tara doon sa kusina, initin ko. Ang lakas, nakigamit pa nga. Tara na, dali. Kapag natikman mo to, sigurado kong malilinis nito lahat ng kasamaan sa katawan mo. Talaga ba? Eh bakit para namang hindi tumatalab sa'yo? Pinanood niya ang lalaki na gumalaw sa kusina nila habang siya ay nanatiling nakaupo sa stool. Paano mo pala nalaman kung saan ako nakatira? Kay SPO2 Ramirez. Pwisit talaga yung lalaking yun. Huwag ka nang magalit sa kanya. Mas bet niya tayo kesa sa inyo ni Chief. Ew, kilabutan ka nga. Tumawa ito. Seryoso ba? Nanliligaw sa yung matandang yun? Hindi, kadiri ka. Sinipa niya ang tuhod niya. Aray, masakit yun ah. Sa susunod, sa mukha na yan tatama kapag hindi ka pa tumigil. Gutom lang yan. O, mainit na. Dahan-dahan lang ah. Alam kong masarap pero wag kang patay gutom. Sinamaan niya ito ng tingin. Ngunit natigilan siya nang simulang hipa ni Dalton ang soup sa kutsara. Wala na, puro laway na yan. Ganun talaga. Laway ko talaga yung nagpapasarap dyan. Masama ang tingin niya dito nang subuan siya. Ano, masarap 'di ba? Pwede na. Anong pwede na? Pwede nang pagtsagaan. Akin na nga yung kutsara, hindi naman ako baldado. Kaya kong kumain ng mag-isa. Ayaw pang aminin masarap naman. Hindi kasi ako makain ng gulay, okay? Kaya iba yung panlasa ko sa inyo. Oh, edi araw-araw ako magdadala ng gulay dito. Sinamaan niya ito ng tingin. Last mo na tong punta dito, no? Pasalamat ka wala si daddy pati mga tito ko. Daddy mo? Naabutan ko pa siya kanina bago siya umalis. Ano? Bakit? Anong sabi niya? Binati ako. Tapos? Tapos tinapik yung balikat ko tsaka umalis. Ano ba kasing sabi mo kaya ka pumunta dito? Ngumisi ng malaki ang lalaki. Ang sabi ko, pumunta ako para magpasalamat sa serbisyong ibinigay ng pinakamamahal niyang anak. Aray! Ang sakit mong manipa nakakailang ka na. Abnoy ka kasi. Mukhang makakabalik pa yata ako dito. Approve yata ako sa daddy mo eh. Ipapa-blacklist kita sa gate. Wala kang magagawa. Kinaibigan ko rin kanina sa labas yung mga tito mo eh. Masakit, masakit! Napahawak ito sa tengang piningot niya. Lumayas ka na nga! Ariel naman. Layas! Mukhang kulang yung pait ng supa. Hindi nalinis yung pagkatao mo. Binato niya sa lalaki ang tablecloth. Babalik ako bukas. Hindi! Sa isang araw ka pa daw babalik sa station kaya bibisita ako ulit dito. Subukan mo lang, hindi ka na makakalabas ng buo dito. Humalakhak lang ito na lalo niyang ikinainis. Masama ang mukha niya nang ubusin niya ang soup. Buong akala niya ay nakaalis na ang binata. Ngunit ganun na lang kalakas yung mura niya nang makita si Dalton na abala sa pagdidilig ng mga halaman kasama si Eliora. Bakit ka lumabas? Magpahinga ka na muna sa loob. Sige ka. Baka mamaya, baka lumala pa yung lagay ng sugat mo. Saad ni Dalton na nagpapakyut pa sa mommy niya. Anong ginagawa ng lalaking to dito, mommy? Pauwiin mo na nga. Mas lalo lang akong lalagnatin kapag nakikita ko yung mukha niya eh. Ganyan talaga kapag kinikilig. Oh! Tita oh! Maninipa na naman. Ariel, hindi kita pinilaking ganyan ha. Maupo ka nga muna dito. Diyos ko po, tumaas na naman yung lagnat mo. Uminom ka na ba ng gamot? Opo, kasalanan kasi ng lalaking yan. Bakit ako? Lumapit si Dalton at inilapat ang likod ng palad sa noon niya. Shit, ang init mo. Napaka-OA mo, bitaw nga. Mamaya kung saan mo pa hinawak yung kamay mo eh. Tita, iaakyat ko na muna si Ariel sa itaas para makapagpahinga na siya. Baka mamaya bigla na lang tumirik yung mata niya ni. Mainam nga kung umakyat ka na muna, Ariel. Mag-aalala sa'yo yung daddy mo kapag lumala pa yan. Wala siyang nagawa nang ihatid siya ni Dalton sa kwarto. Gusto niyang sigawan at palayasin ito, ngunit mas lalong lumalala ang sama ng pakiramdam niya. Magpapadala ulit ako ng pagkain dito mamaya.
May kailangan lang akong puntahan na meeting kaya kailangan ko nang umalis. Uminom ka ng gamot, okay? Hindi mo naman kailangan gawin to. Nanatili siyang nakapikit habang nakaupo si Dalton sa gilid ng kama. Alam kong nagigilty ka, pero trabaho ko yung lumigtas ng buhay, Dalton. Kahit hindi ikaw yung taong nandoon, gagawin at gagawin ko pa rin yung I know. Kaya nga wag ka nang mag-guilty. Bayad ako at hindi libre yung pagsaluko ng bala. Kaya wala kang utang na loob. Huwag ka nang magsalita at matulog ka na. Pagkagising ko ayoko na makita kita dito, okay? Ikaw yung unang lalaking nakapasok sa kwarto ko. That's good to know then. And probably the last one. Bulong niya hanggang sa tuluyan na siyang hilahin ng antok. Makalipas lang ng ilang araw ay nakabalik na siya sa trabaho. Hindi maintindihan ni Ariel ang inis na nararamdaman nang hindi na muling magpakita si Dalton. Kabaliktaran sa sinabi nito. Welcome back, Colonel! Grabe! Parang bagong-bago na yung braso ah. Parang hindi tinagusan ng bala. Pag-iingay ni Ramirez nang makabalik siya. Oo, namimisikal ka kaagad ah. Bakit ba? Bakit binigay mo kay Del Prado yung address ko? Anya matapos hablutin ng kwelyo nito. Ay, ayun ba? Mukhang patay na patay sa'yo eh. Tapos grabe pa kung mangulit. Ayun, bumigay. Baka bulungan pa nun si General na ilipat ako eh. Huling beses na yan ah. Sa susunod na malaman kung pinapamigay mo yung address ko, ako mismo yung maglilipat sa'yo ng estasyon. Huwag namang ganun, Colonel. Parang hindi ka naman best friend eh. Pumasok siya sa opisina at inabala ang sarili sa mga ginawang paperworks. Lunchtime na nang lumabas siya at lahat ng mga kasamahan niya ay napatigil nang may tumigil na sasakyan sa tapat. Holy shit! Si Mr. Del Prado pala yan, diba? Huy, Colonel! Ipagpapalit mo na ba si Chief? Bulong ni Ramirez. Anong meron sa kanila ni Colonel? May love life na siya. Patay, paano na si Chief? Sinamaan niya ng tingin si Marasilag. Good afternoon. Bati ni Dalton nang makababa ito sa sasakyan. Pwede ko bang mahiram na muna yung Colonel nyo? Pakakainin ko lang. Hindi pwede. Kaagad na sagot niya. Ikaw lang yung umalis, hindi ako pwedeng lumayo. Sumama ka na, Colonel. Kami nang bahala dito sa station. Bulong ni Ramirez. Tama. Uwian na lang kami ng pasalubong para hindi kami magsumbong kay Chief. Shut up, Marasilag. Saan ba kayo kakain? Sasama na lang ako. Ngumiti si Dalton. Sure ka ba? Parang hindi ka naman yata kumakain sa karinderya eh. Diyan lang kami sa tapat. I can eat whatever food you put on my table. Yun naman pala eh. Sige na, pumayag ka ng sumama sa Colonel. Hindi kami mang-iistorbo. Kahit humiwalay na lang kayo ng lamesa. Sinamaan niya ng tingin ang mga to at nagsimulang maglakad. Hey, how's your wound? Sorry, hindi na ako nakabisita. May kailangan lang akong asikasuhin sa Singapore. It's okay. You don't have to explain yourself. Isa-isang binuksan ni Ariel ang bawat kalderong nakabalandra. Ale, isang adobo at sisig. Tapos isang cup lang ng rice. Ako din, miss. Dagdag ni Dalton at tumabi sa kanya nang makapili siya ng upuan. Huwag mo kaming sisisihin kapag sumakit yung tiyan mo pagkatapos ha. Hindi naman ako ganun kaarte. Wala naman akong sinabing maarte ka. Baka lang mabigla yung tiyan mo dahil hindi ka sanay sa mga ganitong klase ng pagkain. Concern ka ba o sadyang ayaw mo lang talaga akong kumain dito? Natahimik sila ng ilapag ng babae yung pagkain nila. Pareha siguro? Ilang beses kitang tinawagan. Hindi mo man lang sinagot kahit isang beses. Dahil busy ako. Hindi naman ako 24/7 na nakatutok sa cellphone ko. Then why didn't you call back? Bakit? Kailangan ba? Napasinghal na lang si Dalton. Saan ka ba talaga nakatira? Sa bundok? Ewan ko sa'yo. Kaya mo naman palang makipagkita sa akin sa personal. Bakit kailangan pang tumawag? Matunog nang umisi ang lalaki. Bakit? Namiss mo ako, no? Saka... Nagsimula siyang kumain at pilit na inignore ang mapang-asar ng ngiti nito. Gusto mo palang puntahan kita ng personal kesa tawagan, ah? Tumahimik ka nga. Noted, ma'am. Hindi na ako tatawag. Didiretso na lang ako sa bahay niyo. Humalakhak pa ito ng nakakainis. Tamis! Komento ni Ramirez sa gilid dahilan para ulanin sila ng pang-aasar ng mga kasamahan niyang pulis. Pero, hinintay mo ba akong dumating? Hindi. Hindi. Bakit naman? Bakit naman kita hihintayin? Sino ka ba? Napasandal ito sa upuan. Hindi ka man lang nag-alala na baka bumalik yung mga taong nagtangka sa buhay ko. 'Di ba nahuli na sila? Nakarating sa akin na nahuli na yung mga may pakana sa public shootout mo noon.
Pati na rin yung nangyari sa hotel. Siguro naman hindi ganun karami yung mga malalaking tao na nakabangga mo kaya hindi na ako dapat mag-alala, diba? Those stupid men, sina mommy yung nakabangga nila, pero ako yung tina-target. Anong sabi ng parents mo? Hindi alam ni mommy. She's critical in the hospital kaya ayokong pag-alalahanin sila ni daddy. What? Kaya nga nawala ako ng ilang araw. Sinugod na naman si mommy sa hospital. I flew to Singapore because that's where they stay. Kinurot nito ang pisngi niya nang manatili yung nakalobo dahil sa kanin. How is she now? Hindi pa rin gumigising. Pero hindi na yun bago. Last time, 6 months siyang comatose. I hope she recovers again. Muling natahimik ang dalaga. Ano raw yung sabi ng doktor? Brain tumor. Tuluyan siyang hindi nakapagsalita. Pero malakas din si mommy. Cancer survivor din siya kaya alam kong magagawa niyang makasurvive ulit. Of course, she has to live. Sorry. Did I ruin the mood? No, of course not. Kumain ka na nga. Yeah. Ilang araw akong hindi makakain ng maayos. Ang daming kailangan gawin kahit na wala ako sa office. Pinanood niya ang lalaki na walang kaarte-arteng kumain. Kumuha pa ito ng maiinom sa pitsyel at nilagyan din siya. Mr. Del Prado, paano mo nakakayang makasurvive sa kasungitan ni Colonel? Kahit si Chief tiklop dyan eh. Natawang saad ni Ramirez habang nagbabayad na sila. Dalton na lang. Hindi naman siya ganun kasungit. May soft side rin naman si Ariel. Soft side? Sabay-sabay na saad ng mga kasamahan niya at saka tumawa. Galing mo naman mag-joke, pre. How much for the food? I'll pay for everything. Libre ko na. No, bayad na yung sayo. Sila magbabayad ng kinain nila. May pera sila. Pagputol niya at saka lumabas ng karinderiya. Pumunta siya sa tapat ng tindahan at bumili ng candy. Hindi siya nakita ni Dalton. Akala nito ay dumiretso siya sa station. Ngunit hindi pa man ito nakakapasok ay naharang na ito ng isang matanda. Iho, baka may kaunting barya kang natitira dyan. Kahapon pa kasi ako huling kumain eh. Dinig ni Ariel na sabi ng matandang babae. Doon po tayo sa may karinderya. Ako na pong magbabayad na eh. Walang alinlangan na saad ni Dalton at binuhat ang sako na dala ng matanda. Hindi ako papapasukin dyan, iho. Akong bahala, nay. Umorder ka lang ng lahat ng gusto mo. Ako na yung magbabayad. Nakita niya ang pagkausap ni Dalton sa may-ari ng karinderya. Matapos masigurong makakakain ng matanda, naglakad dito pabalik sa station ngunit napahinto nang magtama ang paningin nila. I don't know that you were there. Gulat na anito. Babalik ka na sa trabaho? Maya-maya. Do you happen to know that woman? Turo nito sa matandang pinakain. Hindi, pero madalas na siyang padaan-daan dito. I want to help her. Nagugulat siyang napatingin dito. What? Ganun ba ako kasama sa paningin mo? Hindi naman, sakto lang. Can you help me track her family para maiuwi ko siya? O kaya naman madala ko sa safe na lugar? Sure. Kakausapin namin siya mamaya pagkatapos niyang kumain. Mahinang sagot niya. Nagkatitigan silang dalawa at sa kauna-unahang pagkakataon ay nauna siyang bumigay. Babalik na ako sa loob, umuwi ka na't magpahinga. Sasabihin ko na lang sa'yo kapag may nakalap na akong impormasyon tungkol kay nanay. Nagmamadali siyang pumasok sa loob dahilan para gulat na mapatingin sa kanya ang mga kasamahan. Anong nangyari sa'yo? Bakit pulang-pula yung mukha mo, Kolonel? Mainit kasi sa labas, malamang. Pabalang nasagot niya at dumiretso sa office. Sa text na lang nakapagpaalam si Dalton dahil hindi na siya ulit lumabas pagkatapos noon. Malalim na ang gabi nang makauwi siya ng bahay. Oh my, hello Iraya. Gabing-gabi na, bakit gumagala ka pa rin dito? Niyakap niya ang nag-iisang pamangkin. May flight kasi kami bukas ng umaga, wala kaming mapag-iwanan kay Iraya. Ayos lang ba sa'yo if dito na muna siya? Nahihiyang tanong ng pinsan niyang si Irish Lysel. Of course, wala akong pasok bukas. Gusto mong pumunta ng mall bukas, baby? Yes, please, tita. Kaagad na saad ni Iraya. No more toys, please. Wala na kaming space sa storage room para sa mga new toys. Kaagad na sabi ni Icarus Azriel. Malaki pa naman yung storage room dito sa bahay. Marami pang laruan na magkakasya. Pagsingit ng ama niyang si Dante. Tito Daddy! Tili ulit ni Iraya at patakbong yumakap sa lalaki. Damn, ang bigat to na. Parang nung huling buhat ko sa'yo para ka pang lantang gulay. Anong pinapakain niyo sa batang to? Spoiled kasi ng Daddy Azriel niya. Nakangiting sagot ni Irish.
Tita Eliora, kayo na po muna yung bahala kay Iraya ah. Medyo mas makulit nga lang siya. 3 days kaming mawawala ni Azriel at tuwang-tuwa pa talaga siya kasi makakagala sa mga tita niya. Kami nang bahala kay Iraya, basta mag-iingat kayo sa flight niyo, okay? Matapos ang pag-uusap nila ay sa huli, sa kwarto niya natulog si Iraya. Pagkahiga nila ay napansin niya ang 2 missed calls ni Dalton. Ano naman kayang sasabihin nito? Wala sa sarili niyang pinindot ang call button. Ika-cancel niya sana yon, ngunit hindi pa natatapos ang isang ring ay sumagot na ito kaagad. Bakit? Miss mo na ako kaagad? Ang kapal naman ng mukha mo. Ikaw tong 2 beses na tumawag. Saglit itong natahimik. Nakauwi ka na ba? Oo, nasa bahay na ako. Ikaw? Kakatapos ko lang makipag-usap sa lawyer ka about kay nanay. Siya na yung bahala sa mga kailangan ni nanay. Thank you for helping me, Ariel. That's my duty. Kahit na. Tita, who's that po? Nanigas siya nang marinig ang boses ni Iraya. Baby, akala ko nag-sleep ka na. Opo, pero nagising po kasi may kausap ka. Who's that po? Is that a boy? Ariel, may kasama ka? Tanong pa ni Dalton sa kabilang linya. It's a boy. Nanlalaki ang matang saad ni Iraya. Tita, can I talk to him? Dalton, kausapin ka raw ng pamangkin ko. Tinaasan niya ang volume ng phone bago yun inabot kay Iraya. Hello po. Hello, little kid. Are you sleeping beside Ariel? Hindi siya makapaniwala kung gaano kalambing ang boses ni Dalton. Yes po. Why? Are you inggit? Mababang tumawa ang lalaki. A bit. What's your name po? Dalton. You can call me Tito Dalton or just Kuya. I'll call you Tito since you're my tita's boyfriend, right? Yeah, right. Sira ulo talaga tong lalaking to. Bulong niya. Have you met my daddy and Tito Daddies? Yup, we've met before in business conference. Okay, I wanna meet you soon. Sure, I'll visit soon. Tita Ariel and I will go to the mall tomorrow. Do you want to come? Of course. Iraya, tama na yan. Magagalit si na mommy mo kapag hindi ka pa natulog. Late na masyado. I have to sleep na po, Tito Dalton. See you po tomorrow. Good night, Iraya. Umalis siya sa kama pagkakuha sa cellphone. Matulog ka na rin, may trabaho ka pa bukas. Huwag mo nang isipin yung sinabi ni Iraya. Ako nang bahalang magsabi sa kanya na busy ka. No, I want to come, please. Ikaw, baka kung anong isipin ng bata dahil sa mga ginagawa mo eh. Bakit? Wala namang masama. At wala rin namang magagalit, diba? Bahala ka nga sa buhay mo, matutulog na ako. Ariel. Oh, good night. Napabuntong hininga siyang napasandal sa veranda. Good night din. Tanghali na nang magising sila kinabukasan. Sumama rin ang pinsan niyang si Cairo Lucero, ang kapatid ng ina ni Iraya. Here's your ice cream, Colonel. Smile ka naman dyan. Natatakot sa'yo mga bata eh. Tumabi sa kanya si Cairo at umakbay. Anong nabalitaan kung may boyfriend ka na raw ha? Pinagchichismisan ka na sa group chat natin. Wala ka pa rin kibo. Pwede bang kahit isang beses lang naman gamitin mo naman yung account mo? Masyado kang inactive. Mamaya i-take down ni Mark yung account mo eh. Kanino nyo naman narinig yan? Malamang sa madaldal mong ate. Nag-chat nung nakaraan. May kliyente ka raw na grabe makatitig. Parang kakainin ka na raw. Kliyente nga 'di ba? Kliyente, hindi jowa. Hindi mo ba alam yung pinagkaiba nun? Gusto mo bang ibalik kita sa grade 1? Kinurot niya ang tagiliran nito. Ngunit natigilan yon nang marinig ang pamilyar na boses. Ariel. Dalton, akala ko hindi ka pupunta. Wala ka namang text kanina pa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang kinabahan sa madilim na mata nitong nakatingin sa braso ni Cairo na nasa balikat niya. Kaagad niya yung tinanggal. Ano, nasa loob pa si Iraya? Naglalaro. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman. Si Cairo nga pala. Cairo Lucero, pare. Pagputol ng binata at tumayo upang makipagkamay. Dalton Luca Del Prado. Sagot pa nito. Owner of the Del Prado Group of Corp, ha? Tumangulang si Dalton at mabilis na binitawan ng kamay ni Cairo. Hintayin na lang natin na matapos maglaro si Iraya. Hindi pa naman ako nagugutom. Baka etong kasama mo nagugutom na. Pwede namang mauna na siya. Ako, hindi ako nagugutom. Sabay kaming kakain ni Ariel. Kita niya ang paggalaw ng panga ni Dalton nang muling tumabi si Cairo at inakbayan siya. Alisin mo yung braso mo. Ayoko nga. Nakangising bulong nito pabalik. Isa, sinasabi ko talaga sa'yo. Mararanasan mong matuli ng 2 beses sa buhay mo. Ayos lang.
Makita ko lang na mapikon yung Dalton mo. Huwag mo munang sabihin na magpinsan tayo, okay? Tignan natin kung masasapak niya ako. Padabog na umupo si Dalton sa kabilang pwesto. Diretso ang tingin nito sa harap ngunit halatang tensyonado ang katawan. Are you okay? Nauutal na tanong niya. Are you okay? Pabalik nitong tanong. You're shaking. Hindi ka ba komportable? She's comfortable, pare. Hindi ka yung kinakausap ko. Pabalang na sagot ni Dalton na kinagulat niya. Hindi, pinsan ko siya, Dalton. Natigilan ang lalaki at hindi makapaniwalang tumingin kay Cairo. Surprise! You passed the test, pare. Humalakak ito at tumayo. Sunduin ko na si Araya para makakain na tayo. Baka masapak pa ako sa gutom yan eh. Sorry, sira ulo lang talaga yung isang yun. Sabi niya kay Dalton pagkaalis ng binata. Kinabahan ako. Akala ko kung sino na. Kapatid siya ng mommy ni Iraya. Fine. But you're sure you're not uncomfortable around him? Pabirusang napairap. Of course, magkasabay kaming lumaki niyan to the point na isa ako sa mga sumama sa kanyang magpatuli, okay? Napangiwi ang lalaki. Fine. I'll believe it now. Nagsalas ka? Oo. Pag-amin nito tsaka tumawa. Natulala siya sa lalaki. Bakit ganyan ka makatingin? Ang dali lang kasi para sa yung umamin. Pinagtitripan mo ba ako, ha? Ariel, if I became shy and awkward around you, walang patutunguhan to. I have to match your energy in order for us to work. Ang cute mo talaga. Namumula na naman yung pisngi mo katulad ng kahapon. Pinisil nito ang kaliwang pisngi niya. Ano ba? Huwag mo na ulit gagawin yun, na. Bakit? Kasi ano? Kasi hindi mo alam kung paano mong kokontrolin yung kilig mo. Kasi ngayon mo lang naramdaman ng ganitong bagay kaya ka natataranta. Hindi, no? Shh. You don't have to lie. Ang cute mo. Para kang bata. Pinalo niya ang kamay nito nang panggigilan pa ni Dalton ang pisngi niya. Imbis na makampante dahil may mga kasama siyang magbantay kay Iraya, mas lalong sumakit ang ulo niya dahil tila ba 3 bata ang binabantayan niya. Pagkatapos kumain ay iniwan na sila ni Cairo kaya 3 na lang sila na mamasyal sa park. Tita Dalton, do you love my Tita Ariel? Ikinagulat nilang pareho ang biglaang tanong ni Iraya habang kumakain ito ng cotton candy. I couldn't tell if you really love her, but all I can see is how you treat her. The way Daddy treats Mom. Napatingin sa kanya si Dalton. You don't have to answer her. Anya sabay iwas ng tingin. Do you think I love your Tita Ariel, Iraya? Opo. Do you think she'll believe me once I say that? I don't know. Tita is a strong and independent woman. She always acts like she doesn't need love. But whenever I see her, it feels like she needs something that my mommy and daddy has. Napailing na lamang si Ariel dahil kung magkausap ang dalawa ay tila ba wala siya doon. You're right. She's not gonna believe me so it's better if I show it na lang. That's right, Tito. Come and let's speak flowers while I'll tell you all her favorite things. Saad ni Iraya at hinila ang lalaki papalayo. Palubog na ang araw nang ihatid sila ni Dalton pauwi. Kinuha ni Ilyana ang bata at may nanunuksong tingin ito nang iwan sila ni Dalton sa sala. Kalimutan mo na lang yung lahat ng sinabi ni Iraya. Bata pa siya, hindi pa niya alam lahat ng sinasabi niya. Next time, just ignore her and pretend that you didn't hear her questions. Paliwanag pa ni Ariel kay Dalton. Next time? So, hindi pala ito yung last na lalabas tayong kasama siya. Ano? Wala akong sinabing ganun. Umalis ka na nga. Mamaya gabihin ka pa sa daan eh. Ngumisi ito ng nakakaasar. Ayoko nga. Gusto pa kitang titigan eh. Isa, sisipain talaga kita palabas. Ay, hindi ko yata kayang mag-drive pa uwi. Baka mabunggo ko kakaisip sa mga nangyari ngayong araw. Napaka-OA mo. Masaya ka ba? Ano ba sa tingin mo? Gusto kong marinig mula sa bibig mo. Kung masaya ka ba ngayong araw o hindi, Ariel? Umirap siya. Ano naman sa'yo kung masaya ako? Inilapit nito ang mukha sa kanya dahilan para mapasandal siya sa couch. That means a lot to me, Ariel. Bakit ba ang hilig mong lumapit sa ganyan? Tabi nga! Humalakhak ang lalaki. Namumula ka na naman. Umuwi ka na nga. Mamaya kung ano pang magawa ko sa pagmumukha mo eh. Hinatak niya ang kwelyo nito palayo at dinala sa pinto. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Wala ba akong goodnight kiss dyan? Nguso ng baril gusto mo? Nakatawang umatras ito. Tatawag ako ulit mamaya, sagutin mo.
Ge, good night, Ariel Danica. Night. Ang damot mo talaga kahit kailan. Sumimangot ito at padabog na tinalikuran siya. Natatawang umakyat na lamang siya sa kanyang kwarto. Oh, sinalubong siya ng daliri ni Ilyana. Ano ba yan? Nakangiti ka. Bakit? Masama bang umiti? In love ka. Ano ba ate? Alisin mo nga yung kamay mo sa mukha ko. Oh, hindi mo tinanggi. Ewan ko sa'yo, alis nga dyan, maliligo pa ako. Pumasok siya sa kwarto. Maghubad na sana siya nang tumunog ang cellphone niya. Nakauwi ka na kaagad? Hindi pa, nandito pa ako sa baba. Ano pang ginagawa mo dyan? Umuwi ka na. May nakalimutan ako ibigay sa'yo eh. Pwede bang bumaba ka na muna saglit? Okay, hintayin mo ako dyan. Hinagis niya ang cellphone sa kama at patakbong lumabas. Patakbo rin siyang bumaba ng hagdan at muling nasa lubong ang nanghihinalang mukha ni Ilyana. Ano yan? Bakit ganyan? Yan ba yung tamang pagbaba ng hagdan, Ariel Danica? Bakit parang atat na atat ka namang makita yung lalaking yun? Alis dyan, kanina pa siya naghihintay. Napangangayong ate niya nang banggain niya ito. Binagala ni Ariel ang paglalakad nang makalabas ng bahay. Ano ba yun? Taas kilay na tanong niya kay Dalton. Here, kami ni Iraya yung nagpitas ng mga bulaklak na yan kanina sa park. Medyo napahamak pa. Pinagalitan kami ng guard. Kamot ulong anito. Hindi talaga kayo pwedeng magsama, no? Ipapahamak nyo lang yung isa't isa. Kinuha niya yun at inamoy. Mabango naman. Thank you. About what I said earlier. Alin doon? Yung sinabi ko kanina sa park. Alin? Yung kinuwento mong na-trauma ka sa Salagubang kasi may time na dinala ka ng parents mo doon at nakatapa ka ng jackpot. Pinaapa ka sa buhangin para tanggalin pero may lumipad namang Salagubang papunta sa damit mo. Hindi yun. Yan lang ba talaga yung tumatatak sa isip mo? Ano pa nga ba? Humakbang ang lalaki papalapit sa kanya. Aatras na sana siya ngunit bumangga ang likod niya sa kotse. About my subtle confession. I'm serious about my feelings, Ariel. Maybe one day, I would be able to say it out loud. But I want to prove myself first so you won't have a hard time believing me. Dalton, nilipad ng hangin ang pagtawag niya ng halikan nito ang noon niya. I want to kiss your lips. I badly want to do it, Ariel. Mabagal na bulong nito. Pero baka bigla na lang may lumitaw na machine gun at tadtarin ako ng bala. Mahina siyang natawa. Mauna ka na. Malalim na ang gabi. Don't forget about what I said ha. I'll call you later once I'm home. Okay. Ay, I'm sorry. I really need to do this. Nanlaki ang mga mata niya nang ilagay ni Dalton ang daliri sa baba niya at bahagyang inangat yon upang mahalikan ang labi niya. So sweet. Just like what I imagined. I'm going now. Bibisita ulit ako sa station niyo bukas. Sabay tayong mag-lunch ulit, okay? Okay. Pumasok ka na sa loob niyo. Papanoorin kita. Tila isang robot naman siyang tumayo at naglakad papasok sa pinto. Naabutan niya sa bintana si Ilyana na tulad niya ay halos umabot sa sahig ang bibig. That kiss changed something in her. Naging madalas ang pagkikita nila ni Dalton at mas lalong lumalalim ang samahan nila. Ilang beses na rin itong sumama sa mga family vacations nila kaya hindi na bago si Dalton sa magulang niya. Nagiging mailap lang ang pagkikita nila sa tuwing nasa ibang bansa ang lalaki at tuwing may special mission siya tulad ngayon. You know what? Dalton and I had a perfect relationship for 6 months. We're the couple of the year pangaraw eh. But he's too busy with his company and I had to focus on my acting career. We barely see each other. That's why we broke up. That's a painful breakup, you know, because we both know that we could do things to prevent it. But we could no longer because it's too painful for the both of us. Mahabang litanya ng babaeng ilang oras na niyang pinagtitiisang pakinggan. Nasa hotel room siya nito habang abala ang babae sa pagme-makeup. Kaya hindi ko alam kung anong nakita niya sa'yo. Like no offense ha, but compared to me, ang layo-layo mo. Miss Krisha, suway ng personal assistant nito. What? Never mind, I'm Dalton's greatest love naman eh. Greatest love? Kalokohan. Hindi niya na napigilan ng sariling magsalita. Why? What do you know about love, huh? If you're his greatest love, he'll never let you go and pursue me. Ikaw at ikaw pa din yung hahabulin niya. At hindi niya ako kikitain araw-araw. Do you know what you're saying?
Wala kang alam tungkol sa amin, so don't talk to me like that. Siguro naman walang fans na susugod sa'yo sa loob ng hotel room, diba? I'll stay outside the room and wait. I can no longer breathe the toxicity of this room. Dinig niya ang tili ng babae bago lumabas. Matapos ang mahabang araw, natagpuan ni Ariel ang sarili na nag-iinom ng alak kasama ang mga pinsan. Kung ako sa'yo, tatawagan ko na siya at sasabihing miss na miss ko na siya. Minsan, kailangan mo ring umaktong babae ate, hindi palaging lalaki yung maghahabol sa'yo. Kawawa naman yun. Payo pa ni Tiran. Tama, hindi yung lungkot-lungkutan ka dyan. Saan pa ni Lincoln? Ano ba kayo? Huwag niyo ngang pilitin si Ate Ariel. Siya yung babae kaya dapat Disney princess siya. Palibhasa wala kang alam sa aming mga babae. Inis na saad ni Irish. Basta, lalaki lang yan. Marami ka pang mahahanap dyan. Tumangutangulang si Theron. Hindi naman siya yung iniisip ko eh. Sino naman? Huwag mo sabihin na yung matandang chief na yun yung iniisip mo. Sinamaan niya ng tingin si Theron. Joke lang. Yung ex ni Dalton nakausap ko. Tinungga niya ang isang bote ng alak nang makaramdam ng pagbabara sa kanyang lalamunan. Ano? Bakit daw? Niloloko ka ba ni Dalton? Sigaw ni Tyrion. Ulitin mo nga yung sinasabi mo. Napahilamos na lamang ng mukha si Ariel nang pumasok ang ama niya kasunod ang mga tsuhin. Kinabukasan, inabala ni Ariel ang kanyang sarili sa station. Wala pa rin kahit anong paramdam si Dalton, kaya mas lalo siyang nawala sa mood. Pagka-uwi naman niya sa bahay ay pinagtaka niya ang tahimik na paligid. Mommy? Daddy? Yaya? Pagtawag niya ngunit walang sumasagot. Nakarinig siya ng kalabog sa dining area. At nagulat na lamang siya sa kanyang nasaksihan. Dalton! Oh my God, Daddy! What did you do? Tinuruan lang namin siya ng leksyon. Walang may karapatan na manakit sa prinsesa ko. Gaganti si Daddy sa kahit anong paraan. Sagot pa ni Dante. Mommy! Hinayaan mong itali nila si Dalton sa chair? Pati bibig binusalan pa. She's not agree with this, actually. Not all the girls agree with this idea. Etong mga lalaki lang. Totoong may sapak talaga yung mga lalaki sa pamilya natin. Mabilis niyang nilapitan si Dalton at tinanggal ang busal sa bibig. Are you okay? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? No, I'm fine. Medyo masama lang yung lasa ng tela. Daddy! Sinamaan niya ito ng tingin. What? Ginawa ko lang yung tama, Ariel Danica. Nagloko ang lalaking yung sa'yo, diba? What? No! I can't do that to her. Kaagad na protesta pa ni Dalton. He's telling the truth. I was upset last night because I had to accept a mission to protect her ex. Sinamantala naman ng babaeng yun at kung ano-anong sinasabi sa akin. Dalton has nothing to do with that. Paliwanag pa niya. Oh, yun pala yun eh. Inosente naman pala. So yung ex pala yung dapat gantihan. Tito Fabio, my God! Joke lang naman pamangkin. Sige nga, kung tunay na nagmamahalan kayo, patunayan nyo nga. True, ikaw. Itinulak ni Cesar si Fabio sa harap. Total, ikaw rin naman yung nagsabi. Ikaw na yung gumawa. Ikasal mo sila sa harap namin ngayon din. Kasal? Yes, Ariel. Kasal. Ikaw, Kuya Dante, bigyan mo ng cotton buds yung anak mo. Nabibingi na yata eh. Shut up, Leandro. Here, her flowers. And I'm going to be the flower girl. Inabot ni Iraya ang bulaklak na bigay pa noon ni Dalton. Stop this nonsense, Dad. Irespeto niyo naman si Dalton. No, I'm fine with this. Ngumiti si Dalton na tila ba tuwang-tuwa pa sa mga nangyayari. Okay. Kailangan ko ng katahimikan. Anunsyo pa ni Fabio. Ngayong araw, ako ang mag-uupisyal sa inyong dalawa. Matapos ang mahabang pag-uusap kanina at para na rin panagutin si Dalton matapos nitong paulit-ulit na labagin ang patakaran ni Dante Russo. By the way, nakita kasi sa CCTV yung pagtuka mo sa anak niya, so balik na tayo. Ako si Fabio Russo, ang magpapakasal sa inyong dalawa. Pigil ni Ariel ang pagngiti nang hawakan talaga ni Dalton ang kamay niya. Ikaw babae, tinatanggap mo ba na maging kabiyak ng iyong puso si Dalton Luca del Prado? At makasama sa hirap at ginhawa sa iyong buong buhay? Opo, Tito. Sagot niya at dinig naman ang hagik-hika ng mga babae sa likod. Mabuti. Ikaw lalaki. Aalagaan mo ba ng mabuti yung anak ni Dante Russo at ang aming pamangkin? Masisiguro mo bang hindi namin siya makikitang umiyak ng dahil sa'yo? Iingatan mo ba yung puso niya at ibibigay ang lahat ng gusto niya? Bukod doon,
Mamahalin mo ba siya ng tapat panghabang buhay? Pinisil ni Dalton ang kamay niya at nakita niya kung paanong kumislap ang mata ng lalaki sa pagtingin lang sa kanya. I do, Tito Fabio. Magaling. Ngayon dahil walang singsing, I actually have them already. Pagputol pa ni Dalton sa sasabihin nito, napasinghap ang mga babae nang ilabas nito ang maliliit na kahita sa bulsa, maging sa inapaatras sa gulat. Can I? Anito't inabot ang kamay niya. Nangilid ang luha niya nang isuot ng binata ang singsing sa kanyang daliri. Perfect. Just like what I imagined. Baliw ka talaga. Saan mo naman nabili yan? I bought it together with my mom. Palagi kasi kitang kinukwento kapag bumibisita ako sa kanya doon. Dinala niya ako kaagad sa jewelry shop nang payagan siyang lumabas sa ospital. Mas lalong lumabo ang mata ni Ariel dahil sa luha. Mahinang tumawa si Dalton at nayakap siya. I love you, Ariel. I know you don't want a grand proposal. Your sister told me that. But I will give you the grandest wedding. Hell no. I will give you the best wedding. I promise you that. Thank you for making me feel loved, Dalton. Kahit na bitsesa ako palagi. That's the reason why I fell in love with you. Anito, I love you. I can't hear it. What is it again? I love you. Pag-ulit niya na narinig ng lahat sa kwarto. I love you more. Sagot ni Dalton at sinakop ang labi niya. Pinili niyang i-ignore ang paghawak ng mga uncle niya sa kanyang ama at dinamdam ang paggalaw ng labi nito sa kanya. Wala sa mga sinabi ni Dalton ang hindi natupad. Hindi nahirapan ang pamilya ni Ariel na bitawan siya kay Dalton sapagkat walang araw na hindi pinatunayan ng lalaki ang kanyang sarili. Kahit na nang bumuo sila ng sariling pamilya, marami pa rin siyang nadidiskubre sa asawa na naging dahilan kung bakit mas lalo niya itong minamahal. Hindi perpekto ang unang pagkikita ni Dalton at Ariel. Hindi rin maituturing na tila ba pang fairy tale ang mga sumunod na araw na magkasama sila. Ngunit para kay Ariel, yon ang isa sa mga bagay na kailanman siya lang sa mundo ang makakaranas. Sapagkat sa kabila ng pagiging malakas at panata niya, nakakayanin niyang mag-isa lang, may lalaking dumating sa buhay niya na nagpapatunay na mas magandang mabuhay sa mundo kung may kapareha. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Dalton at ni Ariel. Kayo po ba'y kinilig at natuwa sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw? Sana po ay kayo'y naging masaya sa kwentong ating napakinggan. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.